Ika-43 kabanata, mga balak o panukala. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan, ibinulalas, isinigaw, impit, mahina at pigil na tunog, nauuntol, nauutal, mahinay, malumanay, matiwasay, payapa, namangha, nagulat, sinambit, binanggit, balkonahe, bahagi ng bahay na nakaangat, nasa labas, may harang para sa kaligtasan at lugar para tamasain ang tanawin, luhaan, pagkakaroon ng malungkot na damdamin. Pagdating ni Padre Damaso sa bahay ni Kapitan Tiago, agad siyang dumiretso sa silid kung saan nakahiga si Maria Clara. Sinabi niya sa dalaga, "Anak ko, hindi ka mamamatay." Pagkakita ni Maria Clara sa anyo ng praile, nagtaka ng husto ang dalaga. Hindi rin makapaniwala ang mga nakakakilala sa kanya na sa kabila ng matipuno nitong anyo at hindi magandang ugali, ay mayroon din pala itong malambot na damdamin. Tumayo si Padre Damaso at nagtungo sa silong ng balag sa ilalim ng balkonahe ni na Kapitan Tiago. Doon ay umiyak siya na parang isang batang musmus at ibinuhos ang kanyang nararamdaman. Dahil dito, nasabi ng mga naroroon kung gaano kamahal ni Padre Damaso ang kanyang inaanak na si Maria Clara. Matapos kumalma si Padre Damaso, kinausap siya ni Doña Victorina at ipinakilala si Alfonso Linares. Nagpakilala naman ang binata bilang inaanak ni Carlicos, ang bayaw ni Padre Damaso. Ibinigay niya ang sulat na dala kay Padre Damaso na agad namang binasa ng praile. Nalaman ng praileng si Alfonso Linares ay nangangailangan ng trabaho at naghahanap din ng mapapangasawa. Sinabi ni Padre Damaso na madali niyang matutulungan ng binata sa paghahanap ng trabaho sapagkat ito ay tinanggap bilang abogado sa Universidad Central. Dagdag pa rito, sinabi rin ni Padre Damaso na kakausapin niya si Kapitan Tiago tungkol sa pag-aasawa ng binata. Samantala, si Padre Salvi ay nagmumuni-muni at tila malungkot. Nagulat siya nang biglang batiin ni Lucas na humihingi ng payo tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Upang kaawaan siya ni Padre Salvi, nagdrama pa siya at pilit na nagpapaluha habang ikinukwento niya ang naging pagkikita nila ni Crisostomo at ang 500 pisong halaga na ibinigay nito sa kanya. Sa halip na maawa, nagalit pa si Padre Salvi sa kadramahan ni Lucas. Sinabi niyang dapat pa ngang magpasalamat ito dahil hindi siya ipinakulong ni Crisostomo. Matapos nito, ipinagtabuyan siya ng praile. At habang papalayo, bumubulong-bulong naman si Lucas sa kanyang sarili.